Dahil mainit pa rin po ang panahon ngayon, kahit maulan na, so ngayon pampawi ng init yung negosyo idea po natin. So gumawa po tayo ng homemade cornetto. I-share ko po sa inyo yung step by step para hindi po kayo ganong mahasel sa paggagawa po nito. At syempre, dahil pang negosyo, hindi po mawawala yung pinakang idea po natin sa costing po natin. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Ang unahin po muna natin ay mag-melt ng chocolate. Maglalagay ako dito ng 1 teaspoon ng oil para kapag malamig na yung ating chocolate, crunchy kapag kinagat natin. Kapag kumukulo na, pwede na po nating patayin yung ating pong apoy. Patong po natin itong ating chocolate. So, habang minemelt po natin yan, gumawa na po tayo ng ice cream. Gagamit po tayo ng 2 Nestle cream. Bali ito po ay na-chilled ko na po overnight para mas maganda po yung volume ng ating pong ice cream. Para mas mabilis po nating mapadouble yung atin pong ice cream, gagamit po tayo ng hand mixer. Ibuhos na din po natin ang condensed milk. After 5 to 7 minutes, okay na po yung double ng atin pong ice cream. Dito, pwede na po tayo maglagay ng flavor na gusto po natin. Pero ako, cookies and cream yung gagawain ko. Yung white na palaman, isasama ko na din po yan. Tapos, ito po ay dudurogin lamang po natin. Ako hindi na masyadong durog para pag kinagat nila, merong mangunguyang cookies. Kapag na-mix na po natin to ng ayos, kuhanin na po natin yung ating packaging. Packaging na gagamitin po natin dahil gagawa tayo ng homemade cornetto, so gagamit tayo ng waffle cone. Ito ay nabili ko sa Alfamart, meron din naman po sa mga supermarket, and then affordable din naman po. Kung dito, gagamit pa tayo ng foil kasi ito yung pinakang cover po natin para mas madali. Kasi kapag binabalot natin to, di ba, may tibay itong foil. Susuka tayo ng square, and then yung pinakang haba, pinakang lapad ay 7 inch. Tutupi lang natin. Pag naikat nyo ng ganan, hahatiin lang natin to sa gitna. Mag-start na po tayo sa paggagawa po ng ating homemade cornetto. Ito na po yung minelt nating chocolate. Tupi ang dulo. Ito, hihigpitan nyo na lamang po yung ating foil sa gilid. Para pag naglagay na po tayong pinakang ice cream po natin, hindi malako. Ngayon, yung pinakansil natin dito, wedding tape, pwede rin naman po yung homemade sticker po natin. Maglalagay po tayo ng kaunting chocolate sa dulo. And then, maglagay na tayo ng ice cream. So, nilakihan ko yung butas dahil may malalaki tayong cookies. And then, sisiksikin nyo lang yan. Kasi baka mamaya pagkagat po ni customer, wala na pong makaing ice cream kasi butas yung gitna. Tapos, medyo tataasan ko dito sa ibabaw. Iayos nyo lang dito sa gilid. Kapag okay na, napantay na natin, pwede na tayo maglagay dito ng chocolate. Kapag malamig pa talaga yung pinakang ice cream po ninyo, mabilis lang naman siya. Basta malamigan, titigas na po yung chocolate po natin. Mamaya, itutupi na po natin pag matigas na yung chocolate. Parang ganito mga katipid tips. Tigas na. Kung gusto nyong wala puti-puti na katulad po niyan, so ayusin lang talaga natin yung pag-pipe ng atin pong ice cream. Plastic labo yung ginamit po natin, so medyo malambot. Mas maganda talaga kung piping bag yung gamit po natin. Pag ganyan matigas na yung chocolate sa ibabaw, pwede na po natin yung itupi ng dahan-dahan. Dahan-dahan lang po kasi baka mag-crack yung chocolate. And then yung atin pong ice cream sa loob, hindi pa po yan matigas. Kumbaga chocolate lang po ang tumigas dyan. Ito yung maganda sa foil, yung ginamit natin kasi siya na yung panglakba sa ibabaw. Wow! So nice. Napataas yung paglalagay ng ating ice cream mo, parang kinapos tuloy. Naglagay lang ako ng foil na bilog sa gitna. And then, itutupin na natin ang ayos, di ba? Pwede na tayong hindi maglagay ng sticker kasi sealed na siya. Ito na yung ating cornetto na balot na at ito yung pinapatigas pa natin. So, mas mabilis kapag inilalagay natin sa ating chiller. Pwede natin gawin, kumuha lamang tayo ng ganitong medyo mataas and then ilagay natin yan. Tapos, sabay-sabay nating ilagay sa chiller ng ilang minuto lang hanggang sa tumigas.
tumigas. And then, pwede na natin balutin, di ba? Mas mabilis. Ito, ilalagay na po natin sa ating chiller hanggang sa tumigas yung pinakang ice cream po natin. So, para ma-sure na matumigas, babalikan po natin to after 24 hours or kinabukasan na. Para talagang ice cream mga katipid tips to. Oh. Ito na mga katipid tips, yung lahat na nagawa po natin, bali tayo po ay naka 16 pieces. So mamaya bigyan ko pa kayo ng tips para mas madami po yung magawa po natin. So bago po yun, ibalik muna natin to sa ating pong ref. Matutunan. Ito na yung ice cream natin. Ako, mahilig talaga ako sa cornetto. So ayan siya oh. Gaganan lang natin. Napapansin nyo, ayan yung chocolate natin, buong buo sa ibabaw. Tapos dito sa ibabaw, pwede nyo pa yan lagyan ng peanut o kaya marshmallow. Depende na po yun sa atin. At saka yung flavor na gagawin po natin. Talagang buong buo. Tsaka malutong. Ang sarap din pala ng chocolate na yun. First time ko lang yung ginamit. Tingnan nyo naman yung pinaka-texture ng ice cream po natin. Ito yung tipo talaga na ice cream na masasabi natin. Kasi hindi natin siya ganong minix, hindi natin siya ganong mas pinadouble. Kaya maganda yung texture. Kasi minsan, kapag overmix na po natin, yung pinakang mixture ng ice cream po natin, yung pinakang itsura ng ice cream is parang maaligas-gas. Pero kung ito, mapapansin nyo, is talagang pinong-pino. Wala kayong mapapansin na ganon. Katulad po talaga nung mga nabibili po natin sa mga grocery. Ganito po yon yung itsura niya. Nakakatuwa naman to. Yung cookies po natin, talagang makikita natin. And then malalasahan talaga natin kasi di ba buo-buo yung ginawa po natin. So, yung pinakang waffle natin, malutong pa rin ito mga katipid tips. So, maganda po yung pagkakalagay ng ating ice cream. Talagang siksik na siksik ito mga katipid tips. Ang lutong. Ito po yung chocolate natin na nakalagay sa ilalim. Wow! May chocolate pa rin, no? Para talaga tayo kumakain ng cornetto. Walang tulak kabigin mga katipid tips. Dito ako natutuwa sa cornetto yung alam mo yung huling subo na, talagang malalasahan mo pa yung sarap. Ito, gawa ng pinakang chocolate sa dulo. Harap, yummy. So sa mga kamami ko, sa mga medyo mahilig yung mga chikiting po ninyo sa ice cream, yan pwede nyo pong itry. Ito pong homemade cornetto po natin. Sigurado matutuwa po yung mga chikiting po ninyo. Tayo na lamang po ang magbabawal na huwag mayat-maya naman po kainin. Kumbaga stock lang sa ref, kapag craving sa ice cream, so saka lamang po kainin. Sa pangnegosyo naman, kung nagtitinda na po kayo ng mga graham bar, ng mga ice cream, so eto na po yun. Yung pinakang mixture na ginagamit po ninyo, ilalagay nyo na lamang po dito yon. Bibili na lamang po kayo ng pinakang cone. So, di ba, may dagdag extra income na naman po tayo. Meron na naman pong bago sa tinda po natin. Kasi ganun din naman po yung maganda sa negosyo. Meron tayong idinadagdag, pakau-kaunti, para merong bagong pagpipilian yung customer po natin para hindi po masawa. Dalawang Nestle cream yung ginawa po natin. So, dito pwede po tayong gumamit ng cream densada para mas madami po yung magawa po natin. Kapag cream densada na yung ginamit natin, pwedeng hindi na po tayo magdagdag ng condensed. Less expenses na po natin yon. So magtatanong Ate Tipid Tips, parang type ko siyang gawing extra income. Magkano po ang puhunan at posible pong bentahan? Ngayon, mag-costing na po tayo. So yung costing na gagawin po natin costing pa rin po yun dito sa lugar po namin. Magko-costing pa rin po kayo nasa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar. Magkakaiba yung presyo. Tapos sa all-purpose cream, iba't ibang all-purpose cream yung magagamit po natin. So magkakaiba din po ang presyo. So dun sa dalawang Nestle cream na ginamit po natin, so sale ko po yun nabili. Lagi naman ako nakakabili ng sale. 127 po yung dalawang piraso. Kalahating lata ng condensed milk, 23 pesos. Tatlong cream o, and then naglagay po tayo ng kaunting oil doon sa chocolate po natin. So sabihin na po natin na 30 pesos. Sa chocolate bar na ginamit po natin, so sakto po yun dito sa ginawa po natin. Meron lang siyang natirang kaunti. Ang bili ko po dyan ay 99 pesos. So sabihin na po natin ng 100 pesos. And then gumamit po tayo ng 16 na honey waffle. Sabihin na lamang po natin na 75 pesos. Parang pumapatak yata po ng 4 coin mahigit kada isang piraso. Bali, itong 12 pieces pong ito, kung may presyo po siya ng 56 pesos. Kaya ang total po ng ingredients ay 355 pesos. Pero magpa-plus po tayo ng other expenses. Yung ginamit po nating foil, yung 15 pesos na binili ko na 5 meters, meron pa po yung tira. 15 pesos po yun. Siyempre, maglalagay tayo dyan ng sticker. Kapag may bumili, ipaplastic po natin. Sabihin na po natin na 20 pesos yung magagastos po natin sa packaging. Ngayon, mag-plus po tayo ulit nung gas, labor po natin, and then sa kuryente. Sabihin na lamang po natin na 70 pesos. Kaya ang total po lahat ng
ng ingredients ay 455 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 16 pieces na nagawa po natin. At ang kakalabasan po ng 27.81 po yung pinakang puhunan po natin kada isang corneto. So ito, pwede po natin ibenta ng 35, 38 to 40 pesos. Pero ako, tutuusin ko po sa 40 pesos. Kasi yung mga ingredients po natin dito, hindi po natin tinipid. Masarap po yung ating chocolate and then masarap din po yung ating ice cream. Yung pinakalaki nito is para din po yung corneto. So hindi na sila ludes sa 40 pesos. Pag minus po yung pinakang puhunan, posible po tayong tumubo ng 12.19 po kada isang piraso. So kapag itinayos po natin yung sa 16 na nagawa po natin, so posible po tayong tumubo ng 195 pesos po sa dalawang all-purpose cream na ginawa po natin. Kung gagawin po natin to, pwede po tayong gumawa ng iba't ibang flavor para merong pagpipilian si customer. Okay? Sana bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay ng magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!